kamay ng asawa nang may tumawag. Yes, hello? What the heck, Dad? Okay, I'll come. Bye! Tinapos niya ang tawag at tumarap kay Amara. I'm sorry, kailangan ko umuwi sa bahay. Emergency lang. It's okay. Ahatid na kita? Okay lang, uuwi ako mamaya. Pwede bang dito muna ako? Pakiusap niya. Sure, mag-taxi na ako. Ikaw na mag-drive ng sasakyan. Sabi niya sabay bigay ng susi sa asawa. Okay, ingat ka. Pagpayag ni Amara at kinuhang susi. Niyakap siya ni Clyde, hinalikan sa noo kahit nakamask. Pasensya ka na ha? Okay nga lang. Bye, ingat ka mamaya. Basta tawag kapag nakauwi ka na ha? Paalam ni Clyde at lumayo sa asawa. Iniwan na ito. Nakahinga na maluwag si Amara dahil may freedom na siya at di kinakabahan na baka may makakita sa kanila. Nang makabayad, hinanap niyang sinasabi ni Clyde na CA Boutique. Oh, eto pala. Excuse me, saan dito ang babagay sa akin? Tanong na medyo may edad na babae sa isang customer pero dito pinansin at lumayo ang dalagita. Kahit nakapambahito at tsinelas, mahalata ang kagandahan nito. Ma'am, nasa 100,000 pong isa niyan? Magalang na sabi ng sales lady. Ay, mahal naman. Pero ang ganda, wala bang discount? Wala ho. Lahat naman po maganda kaya kahit ano po pwede sa'yo. Sagot ng sales lady. Para saan ho ba? Para sa ballroom party. Sagot ng ginang. Ay, itong itim po. Hindi ba pang bagets lang to? Sige po, pili na lang po kayo. Asikasuin ko muna ibang customer. Paalam ng sales lady kaya't nasimangot ang ginang. Excuse me po. Magalang na bati ni Amara sa ginang. Tingin ko po, babagay po sa inyo tong long gown. Sabi niya sabay abot dito ng hawak na damit. What made you think so? Pure black sa baba pero sa upper part merong light green beads design. Sa left side may L-shaped cut kaya't kita pa rin ang balat nito. Tingin mo? Yes po. Excuse me, miss? Sabi ng dalagitang lumapit sa kanila. Ikaw ba to? Sabay pakita ng TikTok video niya. Yes po. Ang ganda mo pala talaga sa personal. Wika ng dalagita. Pwede pa picture? Artista ho ba kayo? Hindi. Hala, di model lang? Hindi rin, bale. Designer ako ng gabing yan, kaso nagkasakit yung model ko kaya ako nagsuot ng gawa ko. Naku, salamat po. Pasalamat ng dalagita matapos makapagpapicture at umalis na, pero nakakuha ng atensyon ng ibang tao. Designer ka pala? Sabi ng ginang kaya ngumiti si Amara. Yes po, pero bago pa lang. Designer ka na may-ari nito. Yes po. So I guess sa'yo tong damit? No po, sa kasama ko po. Sagot ni Amara kay medyo tumaas ang kanang kili nito. Bakit hindi yung sayong binigay mo? Kasi po, yung gawa ko po hindi ata babagay sa ballroom party. Pero hindi ba dapat mas unahin mong ibentang sa'yo? Yes po, dapat. Pero kung di naman po angkop ang gawa ko sa parting dadaluhan ninyo, hindi rin po okay na bilhin mo. Lahat po ng damit maganda pero kung dress, I believe po may binabagayang okasyon. Hindi po bali na hindi siya mabenta as long as tamang occasion siya. Hindi ba malulugi ang kumpanya mo sa'yo? Hindi ho, nakangiting sabi ni Amara. Kasi bibilhin mo rin po kaya sa kumpanya pa rin yan galing. Don't get me wrong po ha, bagay siyang gawa ko pero tingin ko maganda po siya pag family gatherings or birthday siya isusuot. Pero kung ballroom mas babagay po sa yung hawak mo. Okay, I will take this pero kukunin ko rin ng isa. Reserve ko sa sinasabi mong party. Sabi ng ginang sabay tingin ng price. Magkano ba to? Oh, mukha nagulat siya sa price. Wag ko kayo mag-alala, may discount card ho ako bilang isa sa mga designer. Tutulungan ko ho kayo. Ako ang bibili para po makapag-discount tayo. Naranasan din kasi niya na may gusto siyang damit pero kulang perang pambili. Kaya nangako siya na kapag nakagawa siya ng damit, hindi niya sisingilin ang buyer ng sobra-sobra. Ay, sige. Ayan, nakatipid ho tayo, sabi ni Amara. Medyo mahal ho kasi kapag limited edition ng dress. I see. Salamat. May lakad ka pa? Tanong niya. Titingin-tingin lang ho. Wait lang. Oo na, uuwi na. Nabili lang saglit. Bye. Umarap siya kay Amara. Mauna na ako dahil nahanap na ako sa bahay. Sige po, ingat. Bili ni Amara. What's your name again? Amara ho. Magalang na sagot niya. Huwag ka mag-alala, bibili ako madalas dito sa CA. Basta mga design mo. Salamat po. Tinitigan siya saglit ng ginang, kaya medyo nailang si Amara. Iniwas niya ang tingin dito. Teka ho,
Ano palang pangalan mo? Ah, Anang ginang saka tumawa. Christina, sagot nito. Okay po, ingat ho kayo, sabi ni Amara at tumalikod sa ginang. Sinundan ni Christina ng tingin si Amara. Akala niya nakilala siya nito pero napaka-inosente ng mukha kaya napangiti siya. Sasabihin pa sana niyang cheap ang price ng damit pero unahan siya nitong bigyan ng discount. Bit-bit ang pinamili, umuwi siya ng bahay. Mom! Bulalas ng anak, napatingin sa dala nitong paper bag. Saan ka galing, sa mall? Bakit? May masama ba? Na ganyan ang damit? Bulalas ni Clyde. Bakit? May masama bang nakapambahay ako? Ano mo bang halos mamatay ang asawa mo sa pag-aalala sa'yo dahil sabi mo magdidilig ka lang ng halaman? Di makapaniwalang tanong ni Clyde kaya siya nagmamadaling umuwi para ipahanap ang ina. Arte nyo? Sabi ni Christina at inirapan ang mag-ama niya. Nagpaalam ako sa iyo kagabi, hindi mo ako pinayagan. Kasi, kung ang tagal mo mag-shopping, reklamo ng asawa. Maiwan ko na kayo. You wasted my time. Paalam ni Clyde saka lumabas ng bahay. Tinawagan siya ni Amara pero pauwi na raw ito sa bahay. Kaya doon na lang daw sila magkita. Ito na ang araw ng submission nila para sa bracelet. Excited na kinakabahan si Amara kaya't maaga pa siyang nagising at naghanda. Napasulyap siya sa gawa. Lahat nasa ayos na pati ang kulay. Pure gold ang pundasyon nito sa gilid at emerald ang magsisilbing scale nito, tapos maliit na black pearl ang mata. Are you ready? Tanong ni Clyde nang magising. Yes, sana maging okay lang yung gawa ko at kahit mapasama man lang sa top 10. 10 ang mapipili para sa first ever auction nila pero ang top 3 ang makakakuha ng 50% bonus mula sa original price kapag nabenta ang item. Want help? Seryosong tanong ni Clyde. No, agot na sagot ni Kamara. Please don't. Okay, sagot ni Clyde at bumasok, lumapit sa asawa at hinalikan sa mga labi. Good luck. Alam niyang makukuha ng asawa sa top 10 kahit wala siyang tulong. Bye, di na ako naganda ng breakfast mo ha? Sabi mo sa office ka na magbe-breakfast eh. Yes, thanks. Ingat sa biyahe at huwag makikipagsiksikan sa malalaking truck ha? I will. Bye. Paalam ni Amara saka pumunta na sa opisina. Kape, kape. Masiglang wika na Jason na may dalang kape para sa lahat. Good luck coffee para sa lahat. Grabe ang kaba ko. Sabi ni Jen na di mapakali. Relax guys. As long as ini-enjoy natin ang ginagawa natin, huwag tayong matatakot na hindi makapasok. Pagpapakalma ni Elisa. Kahit wala ako, okay sa akin, sabi ni Jen. Lahat tayo papasok. Sabi ni Elisa na may positibong pananaw. Guys, nandyan ang judges. Ubusan ng kape at aarangkada na tayo. Sabi ni Kendra sa kainubos ang kape sa tasa. Ready ka na ba? Tanong ni Amara kay Lily. Yes, sagot ni Lily at gumiti kay Amara. Ikaw okay na ba? Yup, sagot ni Amara at nagulat sila sa bagong patakaran ng contest. Di na isa-isa ang presentation kundi sabay-sabay sila sa loob ng conference room na pinapasok. Akala kasi nila isa-isa lang papasok at magpe-present sa harap ng judges pero lalo nakakakaba dahil nasa harap nila ang mga kasamang designers. Pinabunot sila ng number para maging fair ang presentation. Napatingin si Amara sa nabunot na numero, 12. May oras pa siya para tingnan kung paano mag-present ang mga kasama pero medyo matagal din ang kaba na paghahandaan niya. Nauna sa Jason na mag-present. Maganda ang gawa nito at mukhang malaki ang chance na makapasok. Nang tawagin ng number 5 si Jeneline ang tumayo. Binuksan ang VDR at pinakita ang gawa. Muntik mapatayo si Amara na makita ang gawa nito. Kaparehong kapareho sa gawa niya pero iba lang ang kulay. White gold ang nais nito kaya't napahigpit ang kapit niya sa armchair. Napatingin siya sa mukha ng mga judge. Lalong gusto niyang umiyak na makita ang satisfaction sa mata nila. It can't be, bulong niya. Tanging materials nang inaba pero kaparehong kapareho talaga ng sa kanya, pati hugis ng buntot. Hindi na siya makakonsentrate sa iba pang kasama na naglalatag ng gawa nila. Wala ng oras para gumawa pa siya ng ibang ire-represent. Number 12, tawag ni Jessie. Uy, ikaw ang number 12, bulong ni Lily sabay siko sa kanya. Ha? Sinong number 12? Tanong ni Jessie kaya't napilitan si Amarang itaas ang kamay at pumunta sa gitna. Nahihiyang binigay niya ang USB. Lahat na tahimik na makitang gawa niya. Kahit siya'y naniliit din na di makapagsalita. Pwede mo bang ipaliwanag kung bakit itong nagawa mo? Wika na Jessie at gumiti kay Amara kahit nagtataka rin kung ba't pareho ang gawa nila.
Di alam ni Amara ang pinagsasabi niya, lalo na makitang hindi okay ang itsura ng mga hurado. Madami sana siyang sasabihin pero biglang nawala sa isip ang mga linya na pinaghandaan niya dahil sa nangyari. Kahit ang mga kasama niya ay ganon din ang nangyari. Pagkatapos sila maglahad ng presentation, pinatawag sina Amara at Jeneline sa opisina ni Ralph. Ano na namang kahihiyan to? Gigil na tanong ni Ralph. Himala naman yata na same kayo ng design. Parang sinabi niyo na, pakopya ng answer mo pero ibahin ko lang ng konti para hindi halata. Sir, hindi ako nangopya. Kilala mo ako. Matagal na ako sa kumpanyang to kaya paano ko magagawang mangopya sa isang baguhan lang? Malaki ang pangalang nagawa ko sa kumpanyang to. Bakit ngayon pa? Depensa ni Jeneline. Amara? Galit na tanong ni Ralph nang napatingin kay Amara. Hindi po ako nangopya. Halos pabulong na sagot ni Amara. Wala naman siyang dapat na ikatakot dahil alam niyang never siyang nangopya. Pwes, patunayan niyong di kayo nangopya at nagkataon lang. Sir, nasa labas ang boss. Sabi ng sekretary niya kahit nagbabanta ang tingin ni Ralph sa dalawa. Ihanda ninyong mga sarili ninyo. Madaing sabi ni Ralph at ngumiti nang pumasok si Clyde na di may pinta ang mukha. Tapos na ba ang presentation nila? Tanong ni Clyde kay Rino. Boss, may problema. Kung di tungkol sa asawa ko, wala tayong problema. Boss, parehong gawa ni Madam kay Jeneline. Sabi ni Rino kahit napatigil si Clyde sa ginagawa. Baka nagkataon lang dahil, Boss, pareho ho talaga. Sabi ni Rino at pinakita kay Clyde ang pinadala ni Jessie. Saan siya? Tanong ni Clyde. Nasa office sila ni Ralph. Ani Rino at saka maingat na kinuha ang cellphone bago pa matapon ng boss. Sumama ka sa akin? Galit ang boss sa sabi ni Clyde at lumabas kasama si Rino para tumungo sa office ni Ralph. Explain. Isang salitang nagpanginig sa mga tao sa loob nang pumasok siya. Hindi ho ako nangopya, sabi ni Jeneline. Boss, maliit na bagay lang to, pag-uusapan muna namin. Kalmadong sabi ni Ralph. Kilala mo ko, Ralph. Pinakaayaw ko sa kumpanyang ito ay cheater at sinungaling. May diing sabi ni Clyde at tumingin kina Amara at Jeneline. Miss Sanchez, sabi niya kay Jeneline. Explain mo at maglabas ka ng ebidensya na hindi mo kinopya ang gawa ni Amara. Wala akong rason para kopya ng gawa ng isang baguhan at nakagawa na ho ako ng pangalan dito sa kumpanya. My colleagues can attest na ito ang gawa ko. They saw me na ginawa ko to kahit ipatawag mo pa silang lahat. Matapang na sagot na Jeneline. At wala akong pagkakatong manakaw ang gawa niya. For what? Amara? Tanong ni Clyde kaya napayo ko si Amara. Lahat sa team confidential ang gawa. Si Lily, nakita niyong gumagawa ako pero minsan lang yon? Mahinang sagot ni Amara pero tingin niya, hindi rin nakita ni Lily ang gawa niya noon dahil agad niyang tinakpan. Ipatawag silang lahat. Now! Utos ni Clyde kahit sa ibang team. Lahat tumayo sa harapan nila. Sinong nakakitang ito ang gawa ni Jeneline? Tanong ni Clyde. Lahat ng teammates tinaas ang kamay. At kay Amara, sino nakakitang nag-sketch nito? Tanong ni Clyde pero walang tumaas ng kamay kaya napabuntong hininga si Clyde at nilapag ang papel. Lily, sabi ni Amara, nakita mo siyang gumagawa ng sketch. Sir? Kinakabang wika ni Lily dahil sa tensyon. Nakita ko po siyang gumagawa ng sketch pero I swear, never ko po nakita yung ginagawa niya noon. Sagot ni Lily na may katapatan sa mga mata kaya nanghina si Amara. Sana ipinakita na lang niya kay Lily ang ginawa noon. At least may kakampi siya sana kahit isa. Nabasa niya ang mga labi ni Lily na magkasalubong kanilang paningin. I'm sorry. Ngumiti siya. It's okay. Voiceless na sagot niya. Okay. Oras na mapunarayan ko kung sino nangope sa inyo at makahanap ako ng sapat na ebidensya. Hindi ako magdadalawang isip na palayasin ang isa sa inyo sa kumpanyang to, sabi ni Clyde. Excuse me, boss, sabi ni Jeneline. Are my proofs not enough? And besides, walang rason para mangope ako sa, sorry to say, pero sa isang newbie lang. For what? That's the question, Miss Sanchez. Madaing sagot ni Clyde. For what? Natigilan sa Jeneline. Are you saying na, Jeneline, just trying to be fair, Miss Sanchez. As long as wala akong makitang butas, walang mapapaalis sa kumpanyang to. Sagot ni Clyde. Boss, sabi ni Ralph. Pwede hubang mag-usap muna kami bago? Ayusin mo ang tauhan mo, Ralph. Kung ayaw mong pati ikaw, mapaalis sa pwesto mo. Pagbabanta ni Clyde at lumabas, kaya't napahampas si Ralph sa mesa nang wala na si Clyde. Amara, kung nangopya ka, umamin ka na. Wala ho akong kinopya, sagot ni Amara. Kung hindi pa sa harap ng lahat ng presentation, hindi pa natin nalalaman na may nangopya na pala,
sabi ni Janeline. Walang proof na nangopya siya. Depensa ni Jason. Pumasok siya sa opisina ko at nakita niyang gawa ko. Giit na Janeline. Hindi ko nakita. Ngayon pati ako may chance na mapatalsik dito. Galit namang sabi ni Ralph. Ang dami na ng issues ninyo ng kopyahan ha. Merong halos pareho ng design sa mga damit ninyo. Sorry, paumanhin ni Amara. Gustuhin man niyang umalis, hindi po pwede dahil pangarap niya ito. Kung susuko siya, para na rin niyang inamin na siya ang nangopya. Hindi niya po pwedeng biguin ang ina. Labas kayong lahat. Pagtataboy ni Ralph kaya't nagsialisan silang lahat. Sorry, paumanhin ni Lily na makapasok sila sa opisina. It's okay, sagot ni Amara. Sorry guys, naniniwala kami sa'yo, sabi ni Elisa at tinawakan ng kamay niya. Nagkataon lang yon, sabi ni Marilu na hindi rin makapaniwala sa nangyari pero aaminin niya. Walang rason sa Jeneline na mangopya kahit taligid talaga si Anika, lalo na't wala itong katibayan. Amara, pinapatawag ka ni Sir Clyde, sabi ni Jason matapos makatanggap ng tawag. Punta lang ako sa kanya, paalam ni Amara saka tumungo sa opisina ng asawa. Nang pumasok siya, lumabas si Rino. Clyde? Sabi niya sa asawang nakatayo sa harapan niya. Hindi niya napigilan ang mga luha nang tumingala siya rito. Hindi ako nangopya, hindi talaga. Niyakap ni Clyde ang asawang parang batang nagsusumbong sa magulang. I know. Bulong ni Clyde sabay halik sa ulo ni Amara. Promise sa hanap tayo ng patunay na hindi ka nangopya kaya't don't worry ha. Nagkataon lang talaga. Garalgal na sabi ni Amara sabay subsob na mukha sa malapad na dibdib ni Clyde. No, kinopya niya talaga? Sabi ni Clyde na naikayom ang kamao sa galit. Naniniwala kang hindi ako ang kumopya? Luha ang tanong niya kaya't bahagya nalayo ni Clyde ang katawan ni Amara at piningot sa ilong. Siyempre naman, asawa kita eh. Paano kapag hindi mo ako asawa? Hindi ka maniniwala? Wala naman akong proof. Nakalabing tanong niya na saglit na wala ang takot. Nalimutan niyang asawa pala niya ang may-ari ng kumpanyang to. I am your witness, Amara. I am your husband, remember? Nasa isang bubong lang tayo nakatira, kaya't nakita kong hirap mo sa project na yon. Ano man kasi nungaling ang sasabihin nila, hindi ako maniniwala. Lalong tumulo ang mga luha ni Amara, saka muling mahigpit na niyakap ang asawa. Hindi kita pababayaan, promise, bulong ni Clyde. Wala siyang mukhang iyaharap sa mga kasama, pero pumasok pa rin siya para patunayan na hindi siya guilty kahit sinasabi ng asawang muna siyang pumasok. Amara, tawag ni Elisa sa kanya at sinabayan siya patungo sa opisina nila. Morning, coffee? Oh, thanks. Pasalamat niya at inabot ang kape. Elisa, sorry. For what? Kung na-disappoint kita at ang team natin? Come on girl, walang nangopya, ani Elisa. At di may iwasan na magkaroon talaga ng same design. Marami na ring snake bracelet at hindi lang kayong una nakaisip. Salamat sa tiwala ah. Sus, ikaw pa ba? Ang dami mo ring nagawa kaya't bakit kita pagdududahan? Hey, cheater! Bati ni Jeneline nang magkasalubong sila. Kung tingin mo hahayaan kong pangopya mo, pwes nagkakamali ka. Wala kang patunay kaya tigilan mong bunganga mo, Jeneline ha? Saway ni Elisa. Kaya ganyan ugali ng members mo kasi napaka-konsentidora mo. Tama na ang aga-agang iingay ninyo eh, saway ni Jason. At maglapag ka ng proof laban kay Amara ha? Hindi porket may witness ka na nagpapatunay na yun ang gawa mo, nangopya na si Amara. Tama na, saway ni Amara. Mag-focus na lang tayo sa next project. Para mangopya ka na naman. Kanino naman kayang gawa ang kukopyahin mo? Oh God, napakapalingkera mo talaga. Ani Elisa at hinilanasan na Jason at Amara sa loob ng opisina nila. Amara, pinapatawag ka ni Sir Ralph. Gusto ka raw niyang kausapin? Sabi ni Marilu nang pumasok kaya't kinabahang tumungo si Amara sa opisina ni Ralph. Chinat niya si Clyde na pupunta siya sa opisina ng direktor gaya na sinabi nito. Good morning sir. Magalang na bati niya. Please take a seat. Sabi ni Ralph kaya't walang kibo na naupo siya sa upong nasa harapan nito. Lumabas na ang result at ipopost na tumamaya. Pero bago pa to gusto ko lang malaman mo, halos lahat naniniwalang ikaw ang nangopya? Maaaring nagkataong pareho kami nang iniisip pero never akong nangopya. Depensa niya. Come on, Amara. Aminin mo na. Wala ho akong aaminin. Bubuntong hininga si Ralph saka pinagbastan mula ulo hanggang paa si Amara. Tell me, Amara, gaano kahalaga sa yung trabahong to? Pangarap ko po ito. At alam mo na kapag nagka-record ka, lalo kapag mapaalis ka dito,
Lahat ng pangarap mo'y parang bulang maglalaho. Alam ko po, sagot niya. Matutulungan kita para mantili ka rito sa kumpanya, Amara. Kilala mo ako. May boses ako sa kumpanyang ito at kung anong sasabihin ko, maniniwalang nasa itaas. Diretsang sabi ni Ralph kahit na ikiyom ni Amara ang kamao. Di niya gusto ang tono ng pananalita ng kaharap. Ano hong kapalit? Alam mo na, Amara, huwag tayong paka-inosente rito. Again, open ang apartment ko 24 oras para sa'yo. Just tell me kung kailan ka pupunta. Sorry ho, pero wala po akong gagawin dahil hindi ho ako nangopya. Sagot niya na puno ng katapangan na nakaukit sa mga mata. Okay, then I'll wait for your resignation letter tomorrow. Tumayo si Amara. Sige ho, marami pa akong gagawin. Paalam niya. Boss, bulong ni Rino kay Clyde na kulang na lang papatay ng tao. Mapapatay ko siya? Ani Clyde at tumayo at maagap na humarang si Rino sa kanya. Relax, boss. Huwag kang padalos-dalos sa kilos mo. Pagpapakalma ni Rino. Naririnig nila ang usapan ni Ralph at Amara dahil nakatawag siya rito bago pa pumasok sa opisina ni Ralph para mapakinggan ang usapan ng dalawa. Kailangan pa rin natin maghanap ng proof na sila ang nangopya para absuelto si Madam. Sabi ni Rino at napatingin sa pintuan ng may kumatok. Jessie? Ani Rino ng pagbuksan ng kasintahan. Hello sir, gusto kong makausap ni Lily. Sino yon? Teammate at kaibigan ho yun ni Madam. Sagot ni Rino kaya't napahilot si Clyde sa ulo. Papasukin mo siya. Utos niya kaya't tumalima si Jessie at pinapasok si Lily. Magkape muna ako kay Jessie. Paalam ni Rino at iniwan silang dalawa sa loob ng opisina. Good morning po sir. Magalang nabati ni Lily kahit kabado. May kailangan ka? Busy ako. Sagot ni Clyde at pinuksan ang computer. Sir, pinabibigay ho ni Mama sa'yo. Hindi ko po alam kung magugustuhan mo. Magalang na sabi niya, sabay abot ng dalang banana chips at lambanog. Gawa ho namin yan sa probinsya. Sabi ni Papa, bigay ko raw sa'yo bilang pasalamat sa pagtulong sa akin na makahiram ng pera dito sa company. Tumigil si Clyde sa ginagawa at walang emosyon na hinarap si Lily. Matanong kita, Lily, ani Clyde. Gusto mo bang manatili dito sa kumpanya ko? Opo, agarang sagot ni Lily. Ito pong pangarap ko sa buhay. At alam mo bang kaya kong pigilan ang pangarap mong yan kapag ginusto ko? Nagulat si Lily sa lamig ng pakikitungo ng boss sa kanya. Anong ibig mong sabihin, sir? Kailangan ko ng tapat at honest na tao sa kumpanya ko, Lily. I won't tolerate ang mga sinungaling. Sir, matanong kita ulit, nakita mo ba si Amarang gumuhit? Hindi ho. I have one more question, Lily. Ikaw ba ang nagbigay ng sketch ni Amara kay Jeneline? Nakita ni Clyde ang pagkagulat sa mata nito. You might not saw her na gumagawa ng sketch, pero maaari nakita mong sketch niya at ipinasa kay Jeneline. Bakit ko naman ho gagawin yon? Nilakasan niyang labanan ng takot. I don't know. Maybe inggit? Maybe tinitake ninyong laban sa competition. Hindi ko alam. Baka kayo lang makakasagot niyan. Sir, tell me the truth, Lily. Dumagundong ng boses na sigaw ni Clyde kaya't napatras ang dalaga. Alam niyang mabagsik si Clyde pero di niya akalaing ganito kabangis kapag magalit. Kaya di niya napigilan ng duhang tumulo. Just be honest. Napaluhod si Lily sa harapan ni Clyde habang umiiyak kaya napabuntong hininga si Clyde. Alam mo bang may limit ang kumpanya sa pagpapautang? Hindi talaga kita papautangan, Lily. Wala na kung walang puso para magbibigay ako hanggang sa limit lang ng benefits ninyo. Kaya huwag mo isipin ako nagpautang sa'yo. Hindi ko kita... Amara asked me. Agarang wika ni Chris. Kung di dahil kay Amara, hindi ka makakalikom ng pera. Di pa rin makapaniwalang nakatitig lang siya sa boss. Tumayo ka at lumabas bago kita mapakaladkad, Lily. Utos ni Clyde kaya agad tumayo ang dalaga at pinahida ng luha. Sir, I'm sorry. Mali ako. Mahal ko po ang papa ko. Di ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad dito at panggastos namin araw-araw kapag mapalis ako sa kumpanyang to. Luha ang paumanhin niya. Huwag kang humingi sa akin ng tawad kundi kay Amara. Malamig ang boses na sabi ni Clyde. Sir, oras na may pagsabihan ka ng usapan natin, paaalisin talaga kita. Sir, I'm sorry. Nagawa ko lang naman yon dahil kailangan kong manatili dito kaya't sinunod ko sa Jeneline. Paano ka na kasi sigurong mananatili ka rito kung madumi kayong lumaban at napakasinungaling ninyo? Sabi ho ni Ma'am Jeneline, siguradong hindi ako mapapaalis dahil kay Sir Ralph tapos wala daw hong maniniwala na siyang mangopya dahil senior siya. Pinitsuran niya ang gawa ni Amara nang lumabas daw ng lunch break nila. Napahilot si Clyde sa sentido. Lumabas ka na. At kung anumang usapan natin, mananatili yon sa silid na ito.
Promise po. Pangako niya at lumabas na.